Bukod po sa Lao, meron din po tayong na-repatriate na natulungan galing po ng Myanmar, no? Alam na po namin kung saan yung kanilang backdoor. Bistado na ng Department of Migrant Workers ang ruta na ginagamit umano ng illegal recruiters at human traffickers para mailabas ng Pilipinas papunta sa ibang bansa ang kanilang mga biktima. Ayon kay DMW Undersecretary Bernard Olalia, natukoy na ang ilan sa backdoors kaya napipigilan na ang tangkang paglabas ng mga biktima. Isa sa sinasabing backdoor ay ang Zamboanga Port. Dati po, kung maalala namin, yung kanilang truck ay meron silang mga kinoconsider na pupunta doon using an agency. No? Nung nalaman natin na yung customer service relations na job orders ay peke pala, kinancel po natin lahat ng JOs nila at naglabas po tayo ng labor advisory na hindi tayo papayag na magpadala ng mga workers natin doon. Pati yung mga direct hires na ating inaalaw noon, hindi rin po natin pinayagan. Ayon sa DMW, maaaring isumbong sa mga otoridad na nakakasakop sa lugar kung mayroong pinaghihinala ang biktima ng human trafficking at illegal recruitment para agad silang maharang. Isa po yan sa backdoor na siyang dinadaanan ng mga biktima ng ating mga illegal recruiters doon, ano? Tayo po pwedeng makipag-ugnayan sa Coast Guard, no? Makikipag-ugnayan po tayo doon sa mga local authorities doon at sa ganon, maharang po nila, matignan yung mga valid passengers at makita po nila kung sino lamang yung talagang may patutunguhang destinasyon. Una nang iniulat ng DMW na may nailigtas na mga Pilipino sa bansang Lao mula sa kamay ng human traffickers. Pinangakuan umano sila ng trabaho bilang customer service representative sa bansang Thailand pero ginawa umano silang scammers. Na-rescue sila ng mga otoridad sa Golden Triangle Special Economic Zone sa Bokeo Province. Ayon kay Yusek Olalia, 52 sa 75 Pilipinong biktima ng human trafficking sa Lao ang nakauwi na ng bansa. Sila po ay binigyan ng offer na sila ay maging customer service relations officer sa bansang Lao, no? Pagkatapos, pagdating doon, ay sila pala ay bibiktimahin at miyembro ng isang sindikato. Kaya noong sila ay binibigyan ng trabaho na hindi tugma doon sa kanilang job offer, nalaman nila na sila ay victim ng human trafficking, kaya po nagpa-rescue po sila. Bibigyan ng legal, psycho-counseling at financial assistance ang mga biktima. Payo ng DMW sa mga magbabalak na mga ibang bansa, makipag-ugnayan sa pinakamalapit na migrant office sa inyong lugar upang kumpirmahin kung legal ang inaplayang ahensya ng hindi mabiktima ng human trafficking at illegal recruitment. Iniimbestigahan na ng mga otoridad ang pagkakilanlan ng mga recruiter na nambiktima sa mga Pilipino sa Lao. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.